Magkakaroon ng revolusyon, kabsat, at nakataya yung ulo mo at hahabulin ka ng taong bayan. Worse ang mangyayari sa'yo kaysa nangyari sa imo. Magkakaroon ng revolusyon. OMG Kabsat! Ang fake news peddler na si Marcos Jr. Di umano, magkakaroon ng revolusyon. Naku po, mukhang huhulihin na ng NBI. Yang si Marcos Jr. na fake news peddler, mga kababayan. Breaking news. Auntie Claire, pasok! Paano kaya ito ni Auntie Claire, mga kababayan, ngayon? Mapapa-fake news na naman. Another fake news na naman ito, mga kababayan, pag sumagot si Auntie Claire dito. Grabe, mga kababayan, ito na po. Napatunayan na ng taong bayan. Grabe po, aaksyon na ang taong bayan dito. Ngunit bago umaksyon ng mga taong bayan, mga kababayan, kung ngayon ka lang nakabisita sa aking channel, paki-like at paki-share naman ang bidyong ito, sapagkat itong video na ito ay matagal na po tayong gumagawa ng mga video na hindi po basta pinapansin, lalo na ng mga mainstream media. Kumbaga, ang pinaglalaban natin ay nabindisyonan na po sa puntong ito. Ibig sabihin, tayo po ay hindi nagkakalat ng fake news. At ngayon, ang tunay na fake news ay nalantad na sa ating mga pagmumuka. Ayan po, mga kababayan, kung bago ka lang, paki-subscribe at paki-pindot notification bell all. At kung gusto mong ma-shoutout ka, comment ka po sa dulo ng videong ito. Doon tayo mag-uusap at pag-uusapan natin ang inyong mga komentaryo. Mga kababayan, eto na po, bumulaga sa araw na ito ngayon ang balitang ito. Grabe po, mga kababayan, bumulaga po ito sa araw na ito ngayon. Mismo po ang nagpost nito ay ang Batas PH. Ayan 2 hours ago. Just in, the Department of Justice admitted that former Ako Bicol Party List representatives Elizaldico was not arrested in Czech Republic. Ano na, Auntie Claire? Hindi daw po arestado itong si Saldico dyan sa Czech Republic na ayon sa yung among si Bangag. Bangag siguro talaga ito, mga kababayan, Kasi hindi po alam ang pinagsasabi. Kasi kung matino ka pa, hindi mo sasabihin to. Lalo na't isa kang Pangulo. Eto na, we have to be careful with the nomenclature. He was not arrested when Zaldico was found in the Czech Republic. Their government notified the Philippines. DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez said, "Let's do away with the word arrest because arrest assumes it is being done by the country with jurisdiction over him. The Czech Republic cannot lawfully arrest Saldico because he has no outstanding warrant there. The case is pending in the Philippines. So these are two different jurisdictions," Martinez explained. Paliwanag ka pa, hindi nga arestado. Anong sabi ni Marcos Jr.? Mga kababayan, eto na po, Eto po, sabi nga ni Attorney Roque, lahat ng sinabi ng Presidente tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi nakadetine si Zaldico. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. Nananatili sa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. We will bring him home. He will answer to the Filipino people. Yan, mga kababayan. At sabi nga ni Marcos, arestado daw si Zaldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatili pa rin sa kustodiya ng Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Sabi pa ng Pangulo, gagawin ng pamahalaang Pilipinas ang tamang proseso at batay sa umiiral sa batas para maiuwi si Ko
na isa sa kontrobersyal na personalidad na nasasangkot sa anomalya sa flood control projects. Sir, nung po kayo nakausap namin, kaninyo agad yung pinalipad sa Prague ang inyong Chief of Staff, from Milan in Italy, para lang ho talaga alamin ang balita sa sinasabi ng Presidente na nahuli ng otoridad doon daw po sa Prague si Ginoong Zaldico at hawak ngayon because of immigration issues. Ano po ang report ng inyong Chief of Staff, sir? Kung tama po kayo, Manong Ted, ang aking Chief of Staff, si Attorney Jess Lapus, nagbabakasyon siyang Milan. At agad-agad nung nabalita na pumutok yung balita na nahuli nga, ay inutusan natin na lumipad na sa Prague to see to it the condition of Zaldico and give some assistance kung mapipwede. Bagamat ay pumunta siya kaagad-agad kasi 1 hour lang naman yung kanyang flight. Pagdating niya sa Prague, wala siyang nakuhang any information whatsoever to the authorities, police authorities. Gaya din ang sinasabi ng Ministry of Justice ng Czech Republic. Kung sila nga po ay walang information, how much more kaya yung ating pang inutusan na empleyado na nagbabakasyon sa Czech Republic po o sa Milan. So, until now, wala ho talaga tayong information whatsoever. Ano na, Mr. Fake News Peddler na presidente ng Pilipinas? Grabe mga kababayan. Ano na ba ang ginagawa ng ating mga NBI? 'Di ba? Ang dami po itong DOJ mismo. Ang dami po nilang inimbestigahan ng mga vlogger at gusto nilang ipahuli itong NBI na mga sinasabi nila ang mga DDS vlogger na mga fake news daw. Pero ito mismo, ang Pangulo na ang fake news. Binalita niya ito na arestado si Zaldico. Bakit ngayon hindi nyo kayang arestuhin itong si Marcos Jr.? Nasaan ng inyong mga bayag? Di ba mga kababayan? Ha? Ito na talaga ang patunay eh. Wala na eh. Kaya nakakaduda talaga. Ito mayroon pa akong nakitang comment kanina, binasa ko na doon sa ating mga kababayan. Sinasabi, baka mamaya, pagka mag-undergo ito ng medical drug test, baka mamaya dahil pinaghinalaang may kadubol ito, di umano, Kasi nga may nakikita na tayo mga kababayan na magkaiba-iba. May mga video na magkaiba-iba. Baka mamaya ibang tao ang sumalang sa medical drug test at saka hair follicle drug test at saka sa medical procedures. Paano 'yun pag nagkataon mga kababayan? Di mapipake news na naman tayo. Kaya siguro hindi tayo papayag mga kababayan. Kaya pala ganun-ganun na lang nila pagkaisahan, tambakan ng katarantaduhan ng mga fake news itong si BP Inday Sara at gusto nila matanggal kasi nga po, naku po, ewan ko may mga balibalitang lumalabas na di umano. Ito daw si Mr. T ay mayroon daw AIDS or HIV. Hindi natin kilala kung sino yung si Mr. T na tinutukoy mga kababayan. Si Mr. Tubig daw. Wala po tayong alam kung sino yan mga kababayan, pero mayroon daw AIDS. Ayon doon sa isang post, isang mga social media. Well, hindi naman yun kumpirmado, kaya hindi rin po natin pinapangalanan kung sino yun. Pero ang tanong mga kababayan, ano ang kinaugnayan ni Marcos Jr. dito sa mga sinasabi niya na na arestado daw si Zaldico, pero bakit ngayon mismo ang kanyang pinadalang mga tauhan ay nagsasabing wala, hindi arestado si Zaldico? Ayan mismo ang Department of Justice ang nagsasabi na hindi po naaresto si Zaldico. So ang sinabi ni Marcos Jr. noon, arestado si Zaldico, nasa Czech Republic nakakustody. Hindi naman pala. Ito pa mga kababayan, pansinin niyo po ito Ito pa. Sabi dito sa post ni Attorney Levito Baligon, with PBBM's 4.5 billion annual confidential fund, not to mention other CFS taken from other agencies, he got false info Zaldico's Prague arrest. Kita nyo mga kababayan. So dapat din
paimbestigahan kung saan dinadala ni Marcos Jr. ang kanyang 4.5 billion na confidential fund. Saan niya ito binibigay? Bakit? Na fake news siya. Saan din? Kaya nga sinasabi natin noon, sino ang source niya? At siguro magpalabas din dito ng yung mga yung BBC. Kasi BBC, binalita rin nila ito eh. Sabagay, kinot din naman na si Marcos daw may sabi na arestado itong si Zaldico. So ngayon, BBC, pagka hindi rin kayo dito mag-report, magbalita, mababawasan ang credibility ninyo. Kasi binalita ninyo ito noon eh. At kinot nga ninyo si Marcos, dapat linawin din ninyo ito, ang balita ninyo. Kasi ito na, mismo na Mismo na yung inutusan ni Marcos Jr. doon. Kasi mga kababayan, hindi na po pwede sila magsinungaling, di ba? Dahil pag magsinungaling pa sila doon, maglalabas talaga yung Czech Republic ng mga totoong impormasyon na wala sila doon. Kaya pala mga kababayan, walang maipakitang picture, video, itong si BBM. Kasi wala naman pala talaga. So anong dapat gawin kay BBM mga kababayan? Ha? Di ba? Auntie Claire, tulog ka pa ba? Sagot-sagot din pag may time, Auntie Claire. Ha? Auntie Claire, paramdam ka naman. Inaantay ka na ng taong bayan. Ingat ka sa mga ginagawa mo ngayon. Magkakaroon ng revolusyon, kabsat, at nakataya yung ulo mo at hahabulin ka ng taong bayan. Worse ang mangyayari sa'yo kaysa nangyari sa tatay mo. Kaya mag-ingat ka sa mga ginagawa mo ngayon. Magkakaroon ng revolusyon, kabsat, at nakataya yung ulo mo at hahabulin ka ng taong bayan. Worse ang mangyayari sa'yo kaysa nangyari sa tatay mo. Kaya mag-ingat ka sa mga ginagawa mo ngayon. Magkakaroon ng revolusyon, kabsat, at nakataya yung ulo mo at hahabulin ka ng taong bayan. Worse ang mangyayari sa'yo kaysa nangyari sa tatay mo. Sino kaya ang sinasabi ni Attorney Harold Respicio na kabsat na worst ang mangyayari sa iyo kaysa sa tatay mo? Wala naman po siyang pinapangalanan mga kababayan, Ayaw po kasi natin dito mag-fake news, di ba? So, kung nga walang pinapangalanan si Attorney Respicio, kung sino yun, kabsat lang. Madami naman eh. Ang kabsat mga kababayan, sa mga hindi po nakakaintindi ng Ilocano, kapatid. Sabi niya, mag-ingat ka kapatid. Dahil worst ang mangyayari sa iyo kaysa sa tatay mo. So, kapatid, hindi pangalan yun Wala naman pong pinangalanan si Attorney Harold Respicio. So, hindi po yan banta. Pinag-iingat nga eh. Pag ma-impeach or pilitin nilang i-impeach si BP Inday, ano kaya mangyayari mga kababayan? Ano kaya mangyayari mga kababayan? Pagka sabi nga nito, magkakaroon ng revolution kapag na-impeach si BP Sara. Sa tingin niyo mga kababayan, pagka i-impeach nila si BP Sara sa kabila ng mga ka-fake newsan nila, ano mangyayari? Diba? Ano mangyayari mga kababayan? So ito, panoorin natin na sinasabi natin ni Harry Roque patungkol talaga dito kay Zaldico. Magandang araw sa inyong lahat Alam niyo po, sa totoo lang, hindi ako sigurado kung makakapag-vlog ako today. Ito mga kababayan latest update ito kay Attorney Roque, 3 hours ago lang ito. All the way dyan sa kung saan man siya naroon. Kasi talagang kahapon, masyado akong nalungkot dahil sunod-sunod naman yung mga desisyon labang kay Tatay Digong. Sabi ko nga, ano ba yan? Sana may magagawa pa ako, pero wala. Walang pagkakataon na binigay sa akin para ako'y maka-impluwensya sa tadhana ni Tatay Digong. Ang aking pinagdarasal na lang talaga sa Panginoon ay bigyan ng katapangan ng loob at mahaba pang buhay si Tatay Digong nang sa ganun naman siya'y makauwi pa rin sa Pilipinas. At syempre, siguro ang pararating ko lang kay Kitty bukas ay sa kanyang dalaw, sabihin lang kita Tatay Digong, narito pa rin ako. Medyo nalayo sa Vienna, pero narito pa rin ako. Hindi siya iniiwan.
At karamay pa rin niya hanggang ngayon. Anyway, hindi po pwedeng ma-depress. Dahil habang tayo nadidepress, abay, masasaya ang mga taga-Department of Justice. Mantakin nyo, isang malaking grupo, pinamumunuan nitong Secretary Vida. Sa totoo lang, di ko kilala kung sino yung Secretary Vida na yan, no? Dahil dating mayor daw yan sa Cavite. No? Pupunta sa Prague, Czech Republic, para mapauwi si Zaldico. Hindi ko po alam kung nasan si Zaldico ngayon. Alam ko lang, hindi siya nakakulong. Kung hindi naman siya nakakulong, paano naman nila makukuha si Zaldico, no? Sinasabi nila na nakakustudiya daw si Zaldico. Fake news po yan. Talagang inassure po ako ni Zaldico, fake news yan na siya'y nakakustudiya. Ayan mga kababayan, fake news talaga yan. Fake news talaga yan. Inassure, nakausap pa lang talaga ni Attorney Roque itong si Zaldico. Kaya naman pala, ganito na lang si Attorney Roque mga kababayan, ka-sure, no? Na sinabi niya yan. Lahat ng sinabi ni Presidente tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado, hindi nakadetine si Zaldico. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. Kasi nakausap pala niya eh. Mga kababayan, di ba? O, kaya naman pala. Kaya ito talagang si Marcos talagang totoo ang hari ng fake news. Auntie Claire, tagal-tagal mo naman magpa-presscon. Excited ng taong bayan kung anong sagot mo dito. Hindi ko alam kung anong alas na hawak ni Zaldico. Kung ano man yon, bahala na siya. Hindi naman ako nagtatanong. Basta ako, lahat ng kinakailangan niya ay handa akong ibigay. Teka, may hawak na alas si Zaldico at hindi naman daw alam ni Attorney Roque at hindi naman din daw siya nagtatanong. Marcos! BBM! Ay, tuloy. Kinuha ko siya ng abogado sa Czech Republic dahil alam ko naman hindi talaga siya nananatili sa Czech Republic at sigurado ko may abogado siya kung saan man siya nananatili dito sa Europa. So sa akin, kung kinakailangan niya ng abogado, alam na po niya na may nakuha ko, nakausap na ako, isang napakagaling na abogado sa Czech Republic. No? Pero ang punto ko po, siguro naman yung sinabi niya na hindi siya nakakustudiya, fake news lahat ng nababalita rito sa Maynila, ayaw niyang magsalita kasi habang hindi nila alam kung anong tunay na estado niya, sunod-sunod ang kanilang pagkakamali. So sa tingin ko talaga, walang basihan ang pagpunta ng no less than the Secretary of Justice, bagamat acting dahil hindi nga sinusumite ang kanyang mga papeles sa Commission on Appointments at ang kanyang napakalaking delegasyon sa Czech Republic kung hindi para magbakasyon grande. Kasi sa totoo lang naman mga kaibigan, ang Czech Republic, ang Prague, isa sa pinakamagandang lugar sa daigdig, kung hindi isa sa pinakamagandang daigdig. Nandyan yung Charles Bridge, nandyan yung astronomical clock dyan sa Old City Center, nandyan ang Prague Castle, no? At nandyan yung simbahan kung saan naroon ang Santo Niño de Prague. So, mantakin ninyo ha, pinakamagandang lugar, isa sa pinakamagandang lugar, sino ba naman ang ayaw pumunta ron? At kung hindi nila mapapauwi si Zaldico, sasabihin ni Secretary Vida at yung mga kasama niya sa junket, we did our best. Pero talagang walang extradition treaty. Alam niyo naman yan, sa murat mula, wala kayong extradition treaty. Wala pa nga kayong red notice sa Interpol. At miski may red notice kayo sa Interpol, sang-ayon sa EU Human Rights Directives, hindi yan sapat para maaresto isang tao, hindi yan sapat para ma-extradite isang tao, kinakailangan magkaroon pa rin ng court order. At pag meron namang at hindi ko ba maisip kung paano magkakaroon ng court order para mapauwi si Zaldico kung wala namang extradition treaty ang Pilipinas at ang Czech Republic. Wala naman po talaga. Ang inaasahan lang nila, pakiusap. Unang-una, nandun pa ba si Zaldico? Hello? Alam niyo po dito sa Europa, walang border-border. Dahil sila po ay United States of Europe. Wala na pong border-border ngayon. Malaya pong gumalaw ang tao at ang mga sasakyan at ang mga kalakal dito sa Shenzhen area. 3 bansa lang po nagsabi na magre-restore sila ng border control. Yan po ang Germany, ang Norway at ang Slovenia. Pero ang dahilan kaya nila binuo ang Shenzhen kasi nga po gusto nilang bumuo na isang federal state of Europe. Kaya nga po meron ng European Commission, meron ng European Parliament, at ngayon meron silang common territorial
area, no, na ang tinatawag ay Shenzhen, ng isang bansa na mag-issue ng Shenzhen, valid na for travel yan sa buong Europa, sa buong Shenzhen area. Sa akin po malinaw, wala talagang alam ang gobyerno kung nasaan si Zaldico. Iniisip lang nila, ina-assume nila nasa Europa. At dahil hindi nila alam kung nandyan ba si Zaldico, hindi nila alam kung talaga may magagawa sila para pauwiin. Pero ano ba naman ang sama na makabiyahe sa isa sa pinakamagandang lugar sa daigdig? Abay, libreng biyahe yan. Sa mahal ng pamasahe ngayon dahil nga sa putukan sa Gitnang Silangan. At syempre, ang Secretary Bida, business class yan, ha? Hindi. Ay, yun naman pala. Kaya naman pala siguro. Kaya pumayag na bumiyahe despite na fake news naman ang balita ni Marcos Jr. Ridon! Ridon! Pakitanong nyo nga si Koke, bakit siya nasibak noon ni Pangulong Duterte? Ano ba ang kaso ni Ridon noon? Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Ipakisagot nyo nga dyan kasi matatagal naman kayo dito, no? Mga DDS, matatagal ng mga DDS supporters. Alam niyo kung ang history ni Ridon. Ano ang opisina ni Ridon dati at anong trabaho niya? Ang trabaho ni Ridon parang katulad kay Gadon ngayon. Magkatunog sila, Gadon, Ridon. Parehas may mga don eh. Mga feeling don, di ba? Pero anong trabaho nila? Magkatunog ang trabaho nila, mga kababayan, si Ridon at saka si Gadon. Pero si Ridon, nasibak ni Tatay Digong. Ano ang ikinasibak ni Ridon? Ano ang kaso niya noon kung bakit siya nasibak? Pakinggan natin si Atty. Roque. Mukhang kahawig na kahawig nito, mga kababayan. Hindi yan mag-economic class. At siguro yung mga kasama niya, mga USEC at iba pa, mag-business class pa yan. Samantalang sa totoo lang po ha, may mga bisita ko dito na kakaalib-balik lang sa Pilipinas. Ang economy class ticket, dahil nga sa putukan sa Gitnang Silangan at dahil ang ginagamit nila ay mga airlines na hindi dumadaan ng Middle East, umabot po ng 200,000 ang economy class. Pag mag-business class yan, baka abot yan ng 500,000. Mantakin nyo ang linulustay na pera ng mga ito at hindi lang po yan. Kada araw, 400 euros ang kanilang budget. Yan po yung government budget. Alam ko po yan. At kapag kasi ang secretary ay lumipad, entitled siya sa staff na 5. So automatic na yan, 6 na. Meron pang mga opisyalis na isasama yan. So sa tingin ko po, hindi bababa sa 15 ang magiging delegasyon nitong Secretary Bida papunta ng Czech na hindi man lang nila alam kung nandun si Zaldico. At kung nandun man siya, siguro alam naman nila malabo na makuha din si Zaldico, walang extradition treaty. Lalong-lalo na kung tama aking suspetsya na nag-file na para asylum si Zaldico dahil talaga namang may banta sa buhay niya. Dahil ang mga sinisiwalat ni Zaldico na si Presidente Marcos mismo ang mastermind ng korupsyon dito sa Pilipinas sa flood control at sa iba pang mga infrastrukturang proyekto, yan ay enough para patayin siya. At enough, at ang tingin ko, nagkaroon ng ganyang banta talaga kay Zaldico. Na kapag siya'y kumanta, papatayin siya. Bakit pa siya aalis ng Pilipinas kung hindi meron talagang banta sa buhay niya, di ba? Mahiya naman kayo. Secretary Vida, hindi kita kakilala. I have no axe to grind against you, pero mahiya ka naman dahil sa panahon ngayon na napakamahal bumiyahe, sana sinabihan mo na ang iyong presidente. Tama na siguro yung ambassador natin sa Czech Republic ang gumawa ng hakbang para mapabalik siya. Dahil nandun naman siya sa Czech Republic eh. Sa tingin mo ba, mas maging epektibo ka kaysa dyan sa ambassador natin dyan sa Czech Republic na kakilala kung si who's who in the Czech government? In fact, ang gagawin lang naman yan, ipapakilala ka. Pero even without you there, pareho lang kayo ng personalidad dahil ang ambassador is also an alter ego of the president while in his diplomatic post. So superfluous na ikaw ay pupunta dyan. Tama na yung ambassador. Gusto mo lang talagang mag-junket kasama yung mga kasama. Pero mga kaibigan, yan ay magpapatunay. Manhid talaga itong administrasyon nito. Nabuking na fake news, pinaninindigan ng kanilang fake news, gagastos pa rin ng kaban ng bayan para sa wala. Dahil kung mahuhuli nila si Zaldico, nahuli na nila. Hindi na kinakailangan ng padala ng ganyang kalaking delegasyon. Uulitin ko po ha, kung si Zaldico ay naaresto, obligasyon ng Czech government na ipagbigay alam sa Pilipinas. Yan po isang ayon sa Convention on Consular Relations.
kapag hindi po pinagbigay alam sa Pilipinas yan pagkakaaresto kay Zaldico, lahat ng mga proceedings against Zaldico will be null and void. Decision po yan sa Avena case ng International Court of Justice. So ang aking panawagan, Secretary Vida, hindi kita kakilala, pero sana hindi mo na pinagsamantalahan itong kay Zaldico para ikaw ay mag-junket lang. Kasi lalo lang mabubwisit ang taong bayan. Fake news nga, linulustay nyo pa ang pera ng taong bayan. Agree ba kayo or disagree? But maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Ito po inyong spokesang bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. Ayan mga kababayan. Kaya tuloy, medyo naniniwala tayo dito, ano ho? Bagamat AI itong video na ipinalabas, ito nga video ni Zaldico noon mga kababayan, ano ho? Parang may katotohanan tuloy itong mga sinasabi ni Zaldico na mag-ingat, no? Parang tumutugma tuloy ito, no? Totoo lang, ako si Zaldico. Sa totoo lang, nagdalawang isip akong umuwi sa Pilipinas matapos kong mapanood ang isang video ni Harry Roque na nagbigay sa akin ng matinding pangamba para sa aking kaligtasan. Alam niyo mga kababayan, di ba? AI lang ito, alam naman po natin AI. Pero tingnan nyo napakalinis eh. Yung boses niya, yun na talaga, no? Boses niya, tsaka itsura niya, oh. As in mga kababayan, napakalinis talaga. Napakahusay ng technology, ano? Pero ang hindi may tatatwa, bukod sa napakahusay nitong technology, ay yung kanyang sinasabi rito. Mukhang totoong-totoo talaga ang kanyang mga pinagsasabi dito ni Zaldico, mga kababayan. Sa kasalukuyan, ramdam ko ang seryosong banta sa aking buhay. Naniniwala ako na may mga makapangyarihang taong sangkot sa flood control project scandal na maaaring gumawa ng hakbang upang ako ay patahimikin, lalo na kung ako ay makauwi at magsalita. Dahil dito, pinag-iisipan ko ang posibilidad ng paghingi ng asylum dito sa Czech Republic bilang paraan upang maprotektahan ang aking sarili at mapanatili ang pagkakataon na maisiwalat ang buong katotohanan sa tamang panahon. Hindi ko isinasara ang pinto sa pagbubunyag. Darating ang araw na ilalahad ko ang lahat ng aking nalalaman, ang buong detalye at ang mga taong nasa likod ng katiwalian upang managot ang tunay na mga responsable. Sa ngayon, ang aking kaligtasan muna ang aking inuuna. Hinihiling ko ang inyong suporta, pakibahagi ang video na ito upang mas marami ang makaalam. Mag-iwan din kayo ng inyong opinyon. Ano sa tingin ninyo ang nararapat kong gawin sa sitwasyong ito? Maraming salamat po. Ako. Ayan mga kababayan, dahil dyan sa sinabi ni Zaldico na mag-iwan kayo ng komento kung ano ang nararapat kong gawin. Ang dami pong nag-comment mga kababayan. Babasahin ko ngayon yan mga comment ninyo kahapon dito sa sinasabi ni Zaldico. Bagamat alam natin na AI po itong video na ito dinidisclaimer na kaagad natin. AI itong video na ito, pero yung mga sinasabi ni Zaldico ay napakalapit sa katotohanan. Tama hindi? Yung mensahe nito, tumpak na tumpak sa nangyayari ngayon. Mismo na nga ang DOJ na inutusan mismo ni Marcos Jr. ang nagsabing hindi arestado si Zaldico, na mismo naman tong ating presidente ang bida-bida na nagfe-fake news na kuno arestado na si Zaldico. Masigwi lang tayo saglit mga kababayan bago natin puntahan ang inyong mga opinion at inyong mga pakiusap, ang inyong mga komentaryo about dito sa pakiusap ni Zaldico. May papakita lang ako sa inyo mga kababayan Ito, mapa, no? Itong mapa na ito mga kababayan ay nakikita natin lokasyon ito ng Europe, no? Kung ating matatandaan, itong si Zaldico ay nauna nang napabalita na nasa Portugal. Alam nyo, biglang pumasok sa isip ko, bakit papunta doon sa Germany si Zaldico at ibinalik dito sa Prague, sa Czech Republic? Bakit ganon? Ang layo-layo. Saan ba ang tungo ni Zaldico?
Nako mga kababayan, tingnan natin ha. Pakita ko lang sa inyo. Nakikita nyo pa ito sa bandang dulo na ito? Ito, to. Ayan no. Ano nababasa nyo? Portugal, di ba? Ay, sandali. Ito, Portugal ito. Ito sa dulo. Nakikita nyo, Portugal, oh. Layo, no? Ito Spain. Alam ko, Spain to, Espanya. Alam nyo ba kung nasaan banda yung ano? Andito pa, layo pa ng ano? Ng Czech Republic. Ito yun, no? Czech Republic. Portugal, mula dito. Spain, ito. Spain, ang katabi niya. Dulong-dulo. Yung Portugal, pinakadulong-dulo. Actually, yung Portugal, oh, katabi na siya ng, ano, ng Morocco. Africa na to, eh. Ayun, no? Liberia, Tunisia, Algeria, Western Sahara. Ayun, no? Egypt. Africa na po ito, oh. So, ito yung Portugal, mga kababayan. Dulong-dulo siya. Katulad din itong Spain, dulo na rin pala. Ang Spain pala at saka yung Africa ang magkatabi, no? So, yan. Mula dito, mga kababayan, papunta dito, nag-travel si Saldico, kung titingnan natin ang track, ang layo, no? Mula Portugal, malamang dumaan siya ng Spain, at malamang France, Italy, Austria, ayan, Austria, oh. At ito na nga sa Prague or sa Czech Republic. Pagkatapos dito sa Czech Republic, papunta siya dito sa Germany. Germany, mga kababayan. At dito sa Germany, ibinalik na siya dito sa ano. I-zoom in na natin ha, mga kababayan. I-zoom in natin. Sana makita ninyo ng ayan. Para mas maganda, i-zoom in natin. Meron kasi ako ipapakita sa inyo na significant nitong itatrack natin. Bakit ganun ang ano ni Saldico, biyahe ni Saldico? Kita nyo ba? Ay, hindi makikita yung dito sa may Portugal. Ito. Ito yung Czech Republic ha. Andito yung Portugal. Kita nyo ba? Sana kita nyo. Ayan, nasa dulong-dulo yung Portugal, mga kababayan. Andito yung Czech Republic, oh. Andito yung Germany. Sa bandang taas doon, mga kababayan, ano? Anong nakikita nyo sa bandang taas ng Germany? Hindi kita pala. Dali, Germany. Ito, to. Dito natin ng konti para makita. Ayun, oh. Germany, oh. Czech Republic, tapos Germany, binalik siya dito. Ayan, oh. Germany. Ano ang banda doon? Netherlands. Nasaan si Tatay Digong? Di ba nasa dahig? Nasaan ba ang dahig? Di ba Netherlands? Alam nyo, mga kababayan, bago ko ito i-take na video na ito ngayon, wala pa ito sa plan ko. Iniisip ko talaga, bakit yung galaw ni Saldico, hanapin ko nga, saan ba ang target ni Saldico pumunta? Bakit? Kung dito talaga siya sa Prague, bakit hindi na lang siya umistidi dyan sa Prague? Ha? At bakit papunta siya ng Germany? Saan ang susunod niyang punta? Ayoko pong sabihin, mga kababayan, na papunta po siya ng Germany, ng Netherlands, ha? Pero, bakit ganun? Pwede naman siya dito sa France. Di ba? Bakit dito pa? At bakit nagpa-Germany? Ha? Bakit lumiko siya? At sinabi ba sa mga report na titigil siya sa Germany? Wala naman, di ba? Ito ha. Ito atin-atin lang. Naalala nyo dati may video ako. Ang daming views noon. Yung si Saldico patungo na sa ICC sa dahig. Patungo na kay PRRD. Ito atin-atin lang, mga kaubayan. Hindi kaya si Saldico na-track? Siyempre, bagamat alam natin, naniniwala tayo fake news ng si Marcos Jr., di ba? Bagamat fake news ng si Marcos Jr., mayroon pa rin silang, kumunga, di ba, estado sila yung presidente. Di kaya ma-impormasyon si
Marcos Jr. Ito, ano lang natin to, hula-hula at analysis lang ha. Hindi kaya na natunugan ni Marcos yung galaw ni Saldico papunta doon kay PRRD. At baka mamaya biglang bumulaga si Saldico at tumistigo dyan mismo sa ICC. Paktay ka diha, mga kababayan. Hindi kaya po pwedeng ganon? Kasi isipin nyo ha, isipin nyo, ano ang sense para pumunta siya dito sa Germany? Nandito naman siya sa Prague, magandang lugar nito. Dinaanan niya na yung dinaanan niya na Switzerland. Ito rin di ba, itong Switzerland, dito nga tinatago yung mga mayayamang mga malalaking account. Ito rin, Monaco, napakaganda rin itong Monaco na to. Capable yan si Saldico. Balita ko, itong Monaco, maliit na bansa, pero, sorry po, yung mga nandito, mga bilyonaryo, bilyonaryo naman si Saldico, di ba? So, itong mga dinaanan, ayan Andorra, tapos nung Monaco, mayayamang bansa ito. Nandito na rin siya sa Milan, Italy. Tapos, Switzerland. Tapos, ito naman, Austria. Mga magagandang lugar to. Di ba? Austria, Vienna, Austria. Ayan, Munich, Tapos nandito na siya ngayon sa Prague. Isa rin sa napakagandang lugar. Ayon nga kay Atty. Roque, napakaganda nito. Ngayon, bakit lumiko pa siya dito sa Germany? Pwede rin man siya dito kung wala lang pwede sa Poland, Berlin, Hamburg, Belarus, Ukraine, Ukraine, dito may gera, baka hindi dito yan. Di ba? Ano ang purpose bakit dito pumunta si Saldico sa Germany? Nakatabing-katabi na ng Netherlands, mga kababayan. Hanapin nga natin yung ICC. Saan ba yung Dahig? Dahig. Magparamdam ka, Dahig. Saan ba banda? Ayun, Dahig! Ito, Dahig, mga kababayan, Rotterdam. Mukhang travel na lang ito, mga kababayan, Mukhang mula dito sa Germany, kung nakalusot siya dito sa Germany, last na bansa ito. Nandito na siya sa Netherlands, no? Tama hindi? After nitong Germany, Netherlands na. Ay, mga kababayan. Ayan nandito siya galing sa Czech Republic. Nakikita nyo ba ang Czech Republic pa rin dito? Nandito siya sa Czech Republic galing, Tapos nandito na ngayon siya sa Germany. Ito Germany na yata ito Germany, na to, boundary ng Germany at saka ng Netherlands. Andito na yung Dahig, Hindi kaya, mga kababayan? Ito atin lang, ano lang naman to. For the sake of analysis at opinion. Hindi kaya natunugan ng gobyerno ni Marcos ang lakad ni Saldico na kunyari, di ba? Nag-around the world muna siya mula dito sa napakalayong, saan na ba yun? Ayun, yung Portugal dito, Spain, di ba sabi nga ni nagpaikot-ikot siya diyan, sabi ni John Vic Remulla. Ayan, tas dito sa Spain, pagkatapos Andorra, bansa ba itong Andorra? Hindi yata, Spain pa yan, Ito France. Hindi siya dito dumiretso sa France, Kasi may dadaanan siyang Paris, tas Belgium. Belgium, tas Netherlands na. Bakit siya dito dumaan? Papunta siya dito ng, malamang nag-Switzerland dito. Dumaan ito ng Switzerland, malamang. Pagkatapos, baka Italy pa. Ito pa, Liechtenstein. Aba yun, pagbasa niyan? Liechtenstein. Austria, ayan Ito na ngayon. Papunta na siya dito sa Czech Republic, mga kababayan. At bakit siya lumiko pa kaliwa, papuntang Germany? Pwede naman siya magdiretso doon hanggang makarating siya ng Poland. Bakit? Hindi kaya, mga kababayan, papunta talaga ang ruta ni Saldico sa Dahig, at nang matunugan nila ito, na-track nila ito dito sa German. Kaya at what if, mga kababayan, kung nagtamang hinala lang itong si Marcos,
dahil nga fake news siya na hindi naman talaga nahuli si Saldico. What if ngayon kung si Saldico nandito na pala talaga sa Netherlands? Agoy mga kababayan. Pagkatapos, itong ICC, tuloy-tuloy sila sa hearing ngayon, di ba? Yung hearing nila, tutuloy talaga nila eh. Wala silang pakialam. Talagang hearing dito. Hearingin natin yan si PRRD. Wala kaming pakialam dyan. Talagang ano yan. Iko-convict natin yan, di ba? Ganun ang ano nila eh. Wala talaga. Di ba, naglabas na sila ng ano? Wala silang pinakinggan. Alam mo itong dahig? Same lang ito ng ano eh. Same lang ito ng ano, ng ICC. Same lang ng ICC. Itong ICC, same lang ito ng ano, ng Pilipinas na wala silang pinapakinggan. Lahat ng apel ng mga Duterte, itong Pilipinas, basta apelan ng Duterte, tablado yan. Ganon din yung dahig. Pag apelan ng Duterte, tablado yan. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Malamang nagkakaisa ito. Kaya baka mamaya andyan na si Saldico at sinabi ni Atty. Roque, nakakausap niya. Ayaw lang po nating pangunahan. Sorry Atty. Roque na kung natsambahan ko man na nandyan pala talaga na si Saldico, hindi na lang kayo nag-iingay. Sorry lang na ano lang nadulas lang. Pero hindi naman natin sinasabing totoo. Baka lang naman at biglang tumistigo, sasabihin na Saldico, ako ang may-ari ng eroplano na pinagdalahan dito at alam kong illegal yun. Paktay ka diha mga kababayan. Biglang tumayo si Saldico dyan sa ICC. Ano mangyayari? Di ba? Well, I'm sorry to say that we weren't really surprised about today's decision. I was even hinting at it yesterday. When I met the former president, I said, don't build up your hopes, and he was stoical. And the reason why I said that was because, the court is at the present moment in time in existential crisis, what with the threat of sanctions from the United States. It's got a chief prosecutor who's currently embattled and embroiled in allegations of sexual misconduct. He's trying to fight his way back to this court. So I had a look through this decision, and I can't even see one piece of evidence cited in the footnotes. We argued for at least 2.5 days. We went into details about the evidence. We said why each one of those incidents should not be confirmed. But the pre-trial chamber judges haven't even cited one piece of evidence in their footnotes to justify their decision. I look at paragraph 33 of his decision, which we've given him a copy. We've left it there for him. And I look at paragraph 33. It says, while noting the suspect's right to be informed of detail of the nature, cause and content of any charge brought against him, it is critical that the charges do not contain unnecessary details that could be too specific and limiting a trial. Too specific and limiting for whom exactly? What is this? Is this Kafka? The whole purpose of a confirmation hearing is to determine the exact nature of the charges so that the suspect knows what he has to defend at trial. So, bit of an incident today in the prison. Something's happening. There's some security incidents, so they're not letting anybody into the prison. Haven't been able to see Mr. Duterte today to talk about the confirmation decision. However, I did pick up the phone and I spoke to him, and I informed him of the decision. And as I said yesterday, he's stoical. We didn't build up his hopes either about this decision or about the jurisdiction decision yesterday. He did ask me, what's the evidence? As I said at the confirmation hearing, what's the evidence to show that I actually committed these murders which they say I committed? And I said to him, you know what, Mr. Duterte, let me have a look. So I had a look through this decision, and I can't even see one piece of evidence cited in the footnotes. We argued for at least 2.5 days. We went into details about the evidence. We said why each one of those incidents should not be confirmed. But the pre-trial chamber judges haven't even cited one piece of evidence in their footnotes to justify their decision. I look at paragraph 33 of his decision, which we've given him a copy. We've left it there for him. And I look at paragraph 33. It says, while noting the suspect's right to be informed of detail of the nature, cause and content of any charge brought against him, it is critical that the charges do not contain unnecessary details that could be too specific and limiting a trial. Too specific and limiting for whom exactly? What is this? Is this Kafka?
the whole purpose of a confirmation hearing is to determine the exact nature of the charges so that the suspect knows what he has to defend at trial. There we go on, paragraph 34. The Chamber considers it appropriate to adopt a flexible approach in respect to the details of the charges brought against Mr. Duterte, such as timing, location, and names of victims and some of the charged incidents listed in the DCC. My goodness, what are we facing at trial? Well, anyway, that's the decision. We go to trial now. We will make a request for an appeal. It's up to the same judges to decide whether or not we get that appeal. But we have to be realistic, and we're facing a trial now. So what will be the next step for your legal team? You gave some suggestions, idea, what do I do? Well, as I said, this case is built on the testimony of cooperating criminal witnesses of the most vicious nature, and we will be preparing our cross-examination of those witnesses. They will come to give their evidence if the prosecution can manage to find them and bring them, and then we will, as I said, question them and show them to be the liars that they are. Do you need any assistance with the Philippine government? The Philippine government, headed witness? by President Bongbong Marcos, is not going to help us in any way whatsoever. It's been helping the prosecution right from before the time that the former president was surrendered to the court, but it's not going to help Mr. Duterte. Thank you. Okay, mga kababayan. Ayan po disappointed si Attorney Kaufman. Walang ebidensyang nabanggit sa ICC decision, pero anong gagawin nila? Ita-trial pa rin po nila si Tatay Digong. Ganun po itong kangaroo court. MPE po ito, hindi po ito korteng tunay na korte. Bugos pong korte itong ICC. Kaya mga kababayan, wag po kayong mawawalan ng pag-asa kasi mismo na po yung taasang kumikilos. Hindi na po kaya easy lang po tayo. Gawin lang po natin kung ano yung tama, ano yung nararapat. Ito'y payo ko lang, no. Alam mo, binubuyo na lang tayo nitong ibang mga supporter. Wag po tayo magpabuyo. Manatili po tayo sa ating mga prinsipyo. Kaya natin ito ginagawa hindi dahil sa binayaran tayo, kundi ginagawa natin ito dahil katulad ng ginagawa ng mga Duterte, pinagmamalasakit nila ang taong bayan. Ganon man din ang gusto nating gawin. Sumuporta tayo doon sa totoong pagmamalasakit nila Tatay Digong ni BP Sara sa atin. Ang ibig sabihin, ginagawa rin natin ito ng libre. Ganon din sila Tatay Digong. Kasi hudang sila yung napapahamak, sila yung nalalagay sa alanganin, pero hindi nila alintana yon kasi nga ginagawa nila ang totoong pagmamalasakit sa bayan. So ganon din ang gawin natin mga kababayan. Organic lang, walang halong kimikal. Ibig sabihin, kahit ano pa man ang mangyari, hindi tayo matitinag. Gawin lang natin ang best natin na magagawa natin para labanan po itong mga fake news peddler at labanan po itong mga tao na masasama sa pamamagitan nung maayos, sa pamamagitan nung hindi impiing paraan yung mag-armas, hindi ganon. Hindi sa karasan, hindi sa dugo, sa laman at dugo, kundi dito tayo makipaglaban sa prinsipyo, sa tunay na batas, tunay na kaayusan. Iyon ang ating ilaban mga kababayan. Marami tayo. Huwag kayong mag-alala kasi lahat naman ng ito may katapusan eh. Kita nyo na nga ngayon, di ba? Kita nyo na nga ngayon, vindicated na tayo. Ibig sabihin, tayo na ngayon ay panalo. Dahil si Marcos mismo ay napatunayang fake news. At kitang-kita naman mga kababayan ang kanyang pagka-fake news. Dahil siya mismo ang nagbabalita nito, hindi natin to gawa-gawa. Siya mismo ang nagsasabi ng mga bagay na kanya pong ikakalubog mga kababayan. Despite na mayroon siyang 4.5 billion taon-taon na budget sa confidential fund na si BP Inday Sara, kung kanila pong habulin at kulang na lang talaga kalagkarin papuntang kulungan, 125 million lang naman. At marami doon ang mga nakinabang na mga dating NPA nagbalik loob dahil po sa ginawa
noong confidential fund ni BP Inday Sara, marami po ang napasurrender. Nagbalik loob sa ating gobyerno, pero itong kay BBM nasaan? Saan napunta itong 4.5 billion at may gana pa siyang mag-fake news sa taong bayan? Okay. So kaya nga ng aking pangako mga kababayan, magbasa tayo ng inyong mga komentaryo. Kasi nga, humingi din ng pakiusap si Saldico na anuan nyo siya. Tulungan natin kung anong inyong payo sa kanya. Ito mga kababayan, no? Watching from Leyte, sabi ni Mahaplag Leyte, sabi ni Maximina Dorunio, hindi po iyan ang sagot, medical diagnosis kung ano talaga ang totoong nangyari sa kanya health. Kailangan live ang hair follicle drug test, sabi ni Rogelio Osero. Sana po tigilan na nila yung pagsisinungaling. Protect our BP, watching from Geneva, Switzerland. O yun, no? Redis Libib. Kahit live pa yan, hindi natin alam na ang doktor na mag-hair follicle sa kanya ay binayaran pala. Hindi natin maaasahan. Sabi ni Rino Matangog. Oo nga, no? Wala na talaga tayong tiwala pagdating dito kay Marcos. Kasi lahat nababayaran na halos, no? Nako, nababayaran na halos. O ano, posible din yun, ano? Mga doktor, hindi naman natin sa paano, wala po tayong pinapangalanan, ha? Pero posible kasi mga doktor, mabayaran din, eh. Ang hirap nagtiwala na talaga, no? Paano kung may clone o kamukha si BBM? Lusot siya sa hair follicle drug test. Sabi ni Albidil. Yun nga, isa pa yan. Kasi yung tatay niya, di ba, may kakadouble-double din ng araw. Paano kung si BBM nga, totoong may kadouble? Yun ang problema ng mga kababayan. Tas yun ngayon ang isa lang. Sana siguro DNA, no? Hi po Sir BMR, God bless. Good PM. Mabuhay, lagi kitang pinapanood pero reply na nga lang. Sobrang nakakatuwa kang mag-vlog at nakakahawa ang tawa mo, sabi ni Ma'am Naomi Hatore. Maraming salamat po, Ma'am Naomi sa Japan. Wala yan, Ma'am, pinipilit lang para makita mga tao, sabi ni Bonifacia Kagulada. Sabi naman ni Rindonawan, maubitaw BMR, ang Abril na 14 ay kay Pautubangon naman sa ISSI si Bangag. Mag-hair follicle test, watching from Auckland, New Zealand. Go, Pilipinas, Duterte pa rin. Tapos nag-like na ako, nag-bell button at nag-subscribe. Isang beses lang po, sir. Isang beses lang po kayo mag-subscribe. Hindi na kailangan ng ulitin. Isang beses lang kayo mag-bell or mag-subscribe. Pero yung like, bawat video, i-like po pwede po ninyong i-like at pwede ninyong i-share. Bawat video. Dapat hindi mo tagalan ang pagbunyag sa katotohanan, sabi ni William Bungot. Ayan, yan payo niya kay Saldico. Dapat wag daw tagalan, ibunyag mo na lahat. Kaya nga, pero siyempre kailangan talaga may timing, eh. Magandang araw sa lahat. Sa buong mundo pwede rin mag-apply ng asylum para maprotektahan ng kanyang kung saan ka nag-apply, watching from London. Sabi ni Haridas Jula. Yan ang payo mo sa sayo, Saldico, ni Haridas Jula. Pwede kang mag-apply. Dapat ituloy ang hair follicle drug test. Check at sana check lahat. Sabi ni Kidla Choria. Iyan sir yung sinasabi nila na ibinigay kay father na suhol. Ganon? Uy, mayroong nagpakulay mga kababayan. Telma Pasawa. Pasawa ba to? Thank you po, thank you. God bless po sa inyo, Ma'am Telma Pasawa, sa inyong pangkape. $9.99 US. Wow. Nadadagdagan ang ating revenue dahil sa inyo, Ma'am. Thank you, Ma'am. May pambayad ako ng kuryente, madadagdagan ang pambayad ko ng tubig at ng aking internet na pupugak-pugak. Thank you very much, Ma'am, sa support. Napakalaking bagay po niyan. May ipon po yan, mapupunta po sa aking salary sa YouTube. Lalo po ninyong dinadagdagan ng utang na loob ko po sa inyo, mga kababayan. Dahil po sa inyo, kaya po tayo nakakapagpatuloy. Salamat po, salamat po talaga. Sorry, hindi maganda balita sa amin. Magnanakaw kang Pangulo, dapat ka lang makatanggap ng pangbabastos mula sa amin, sabi ni Lee.
Watching from San Antonio, Texas, USA. God save Philippines, sabi ni Tislania. Magandang gabi po, Sir BMR from Cebu, sabi ni Nids Leeds. Good evening, BMR, watching from Cyprus. Uy, good evening sa iyo din sa Cyprus. Herminihilda. Watching from Davao Oriental. Helen Reyes. Saan kayo sa Davao Oriental? Watching from Norway. Jovi. Ayan. Shoutout sa inyo lahat dyan kung saan man kayo naroon, mga kababayan. Ano masasabi ninyo? Anong payo ninyo sa fake news nating Pangulo? I-comment nyo po dyan sa baba. Pakilagay nyo na rin ang inyong lugar kung taga saan kayo. Namang ma-shoutout natin. Maraming salamat muli, Pilipinas, as always. Bye-bye!